Just in, di na masikmura. Tuluyang kumalas sa PBBM admin. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Tingnan nyo, hindi siya nagtagal. Mga nakadalawang taon ba? Wala tayo. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan si General Macanas mga katunay. Pakibisita po ang channel niya at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Syempre ayan yung the General's viewpoint mga katunay. Ipagpatuloy natin. Sobra isang taon lang. Kasi nga, there is something wrong going on with this government. Kung sino pa yung mga matitino, sila yung hindi nagtatagal. Kaya tuloy, irrevocable resignation. So, no choice ang Pangulo, kundi tanggapin niya. At ito na, ang next question, sino kaya ang kapalit? Parang ang nangyayari ngayon, parang isa-isa na bang nag-aalisan, parang ganun. Nabasa ko dito na Santiago out, Diwata in. Bah. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng DZRH News 12 minutes ago. Just in, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has accepted the irrevocable resignation of NBI Director Jaime Santiago. Okay, so ito, matagal ko na itong minomonitor na kailan kaya tuluyang aalis si Director Santiago sa NBI kasi irrevocable yung kanyang resignation eh. Ngayon lang ito na-confirm na tinanggap na. Siguro nakapili na si presidente ng ipapalit. Okay? Parang ano ba? Parang isa-isa na bang nag-aalisan? Parang ganun? Alam natin to si SPO4 Santiago, di ba? Napanood pa natin yung pelikula nito na ginanapan ni Bong Revilla ba? Correct me if I'm wrong mga katunay. 'Di ba? Yung magaling bumaril to eh. Kasi ang pinakagusto ko dun sa pinaka-pelikula niya, yung bumutas siya ng sa bahay, yung may hostage taking. Napanood niyo yun mga katunay. Tapos doon niya lang pinalusot yung niya, armas niya, 'di ba? Kita mo sa pool yung yung hostage taker. Asintado talaga siyang So, sabi, magaling na pulis to, magaling na NBI to, 'di ba? Parang ganoon. Talagang sa training to, pinadala pa sa ibang bansa kasi yun ay na nasa movie. Ngayon parang kumakalas na siya, parang iba na, nag-resign na, di ba? Ngayon may papalit ba? Tignan natin. Sino naman 'yun? So, mamaya pag-usapan natin sino ay papalit. Dito muna tayo sa service reputation ni Director Santiago. Ang daming Pilipino na humahanga. Isa na ako sumasaludo sa katapatan ni SPO4 Santiago, yung nagawan siya ng pelikula. Talagang sharpshooter. Yan yung mga glory days ng ating kapulisan. Yan yung mga panahon na talagang basta pulis ka, matino, nire-respeto. Ako, lumaki ako sa aming bayan, Bangarlaon yun, na laki ng respeto namin sa kapulisan. Ano pa yun? Yung bawat munisipyo may sari-sariling pulis. Parang, ano ba yun? Parang independent ang pulis. Ang kanilang commander-in-chief, yung mayor, gano'n lang. Local police talaga. Malala ko, kabataan ko, sa malalayong barangay namin, mayroong kasal.
yan, kasiyahan, may mga nalalasing, may nanggugulo. Pagdating ng nag-iisang pulis, naka caliber 38 revolver lang ang dala niya, plus of course batuta. Pag alam ng mga bugoy-bugoy, mga lasinggero na may pulis, wala, tahimik sila. Siyempre, pulis yun eh. Di ba? Pero no, depende. Talaga siyempre, dapat naman talagang irespeto natin yung mga kapulisan natin. Di ba? Lalong-lalo na kapag naka-uniforme, siyempre, kung baga nagpapatupad sila ng batas. Pero, depende pa rin kasi talaga. Depende pa rin sa mga pulis. Hindi ko naman nilalahat, siyempre. Mas marami pa rin matitinong pulis. At ayun ang dapat makatanggap ng respeto talaga. 'Di ba? Pero yung iba kasi minsan, 'di ba, nakikita natin ginagamit yung posisyon nila sa pang-aabuso. 'Di ba? Akala mo yung iba parang akala mo sila ang hari, sila ang siga, 'di ba? Minsan may mga ganun eh. Pero nakakabilib talaga yung mga pulis na kahit sabihin mong pulis, talagang minimal pa rin sila, talagang parang ano pa rin. Mahusay silang makisama sa mga tao, hindi sila mayabang. Yun yung mga nakakabilib na pulis. 'Di ba? Kasi nakikita naman natin sa mga news, 'di ba, yung mga abusadong pulis na ginagamit yung posisyon nila para mang-abuso ng tao. Imbes na protektahan ng tao, ginagawa sa pang-aabuso. Yun yung sumisira sa imahe ng kapulisan. Kumbaga, yun, nadadamay pati yung mga matitinong pulis. At talagang dapat talaga mawala yung mga ganon. Matanggal sa serbisyo yung mga ganon. Para hindi malagyan ng batik yung mga matitino. Kasi nadadamay, kawawa din naman minsan, diba? So much of a takot. Kaya lang, respetado ang pulis. Ito yung mga breed, mga kasamahan ni SPO for Santiago na mga matitinong pulis. At nakakatuwa nga, from being a policeman, nag-aral pala, nakapasa ng law, naging abogado, naging judge, and then nung na-appoint siya na NBI director, ang daming natuwa. Ako rin, sabi ko, salamat naman. At naka-appoint siya ng isang matinong NBI director. But tingnan nyo, hindi siya nagtagal. Nakadalawang taon ba? Wala tayo. Ang problema kasi, lahat ng mga matitinong na-appoint, nawawala, nagre-resign, natatanggal. Pero yung mga buset, yung mga ugali, mga alitap-tap ang pag-uugali, talagang sila pa yung nare-remain, sila pa yung natitira. 'Di ba? Kaya kaya nagkakahetot-hetot, nagkakandaleche-leche, 'di ba? Ang dami talagang matitinong nawala dito ngayon sa admin eh. Simula pa nung una eh, kaya nagkaganito na eh. Kasi dati hindi naman ganito. Ngayon pati na si SPO for Santiago, na sinasabi nga naman ni General Macanas na talagang matino, is nawala na rin. Naku naman. Tapos sino na naman yung papalit dyan? Naku. Sobra isang taon lang. Kasi nga, there is something wrong going on with this government. Kung sino pa yung mga matitino, sila yung hindi nagtatagal. Kaya tuloy, irrevocable resignation. So, no choice ang Pangulo, kundi tanggapin niya. At ito na ang next question, sino kaya ang kapalit? May nabasa ko dito na sino? Santiago out, Diwata in. Si General Torre ba? Anong posibilidad? Yan ang papalit? Grabe naman. Sure? Siya ang lakas talaga. Yapon. Eli Portillo, sabi na General Torre in. Alimar Mabida, di na kaya yung bendilo. Alvin Carolio, sa wakas, alis na dyan. Ito nga, Susan Swan, Santiago out, Diwata in. Neneng Cañete, good thing, kasi pag hindi abnoy ka na rin, gaya niya. Ito, abogado ang required na pumalit dyan.
Yun, si Ayun General abogado raw. Abogado yung required. Oh. Ito may sabihin si General Macanas about kay Torre. Torre, inamin naman niya na hindi siya qualified. Oh, yun naman. Inamin. Buti naman inaamin. Hindi katulad ng iba, kahit hindi qualified, pinapasok pa rin yung sarili. Di ba merong ganon? Kahit hindi siya qualified, pinapasok sarili. Buti si Torre kahit papaano is may breeding kahit papaano. Kahit ganyan ang ginawa kay PRRD, syempre nakakainis kasi, may nakakainis kasing mga parte to eh. Di ba si Torre? Kaya tayo talagang medyo, sa kanya, yung medyo, sa pag-Torre, nako. Diba? Napapataas tayo ng kilay, napapaasim tayo ng mukha. Diba? Pero buti naman at inamin niya na kung sakasakaling ibigay sa kanya yung posisyon na yan, mas maganda yon. Dahil talagang may masasabi, ibig sabihin dito, di ba? Dapat nakatapos ng law bago ka maging NBI director. Hindi pa pwedeng hindi ka nakatapos ng lolo. Di ba? Kaya maganda rin yung ginawa niya. Kaya ulitin ko, hindi katulad ng iba na tanggap lang ng tanggap. Kayo mga katunay, baka mamaya may iniisip kayo kung sino, kilala nyo ba yon? Yung tanggap ng tanggap, kahit hindi naman siya fit. But I think may instance na panahon nata ni PGMA, meron siyang inappoint na NBI director na hindi abogado. So bahala ang presidente. Kaya lang sa tingin ko pero wala na, abogado, there is diba? falling out of good grace or good relationship between the president and General Torre. Tingnan nyo, si General Torre nag-attend siya ng anti-corruption rally spearheaded by Liberal Party. Anong ibig sabihin nun? Ala na, lumalaban na siya. Umatin siya ng anti-corruption rally? Kaso doon siya sa Liberal. Ibig sabihin mga dilawan, mga kasama niya, mga tropa pips. Ibig sabihin tromopa na siya doon. So kapag ikaw umatin ka ng rally na ganun, medyo parang may kinakalaban ka niyan, boss. Di ba? Oh, syempre kanino ba nagagalit yung mga tao? Sino ba yung gusto pababain ng mga tao? Sino ba yung di ba? Ibig sabihin, nakisimpatya ka pa doon. Parang meron kayong bad pass, Pass, di ba? Masamang nakaraan. Parang gano'n. Aba. Ibig sabihin, dumidikit na si Torre sa mga dilawan ba? Mukhang tatakbo ng Ako tingin ko mukhang tatakbo si politika to eh. Kayo mga katunay, ano sa tingin nyo? Tatakbo siya? Hindi. Ako tingin ko tatakbo sa politika to. Pero hindi ko alam kung ano itatakbo nito. Diba? Pwedeng congressman, governor, mayor, senador, diba? O vice president, malay mo, presidente. Diba? Pero mukhang tatakbo talaga to eh. Nambabatikos na siya sa ginagawa ng administrasyong ito. Aba, pagkatapos ng lahat inaaway mo na si boss mo. Nako Example, yung ibinida ni Secretary John Vic Rimulya ng mga kulungan ng mga soon to be makukulong na mga kawatan sa flood control. Binatikos niya. Sabi niya, ano ba yan? Nagnakaw na nga sila ng pera ng taong bayan, bilyones, ang daming naapektuhan sa mga baha, kawawang mga mamamayang Pilipino. Tapos, pagawan nyo pa ng magandang kulungan, hindi. Pagkagaganda nga ng kulungan may mga nababasa nga ako sa comment, kasi sinasabi ng ibang tao parang gusto na lang nilang magpakulong dun Di ba? Kasi talagang ang linis. Kita mo naman para ka lang nasa bayan. Pagkakaiba nga lang, baka syempre, hindi ka makakalabas ng bahay. Pero parang pag gusto mo na, pag hindi ka palalabas ng bahay at gusto mo ng peaceful, na mga ganon, magpakulong ka na lang doon. Diba? May libre ka pang pagkain. Mamaya, buffet pa yan. Diba? Ang ganda kasi ng kulungan. Oo. Hindi tama. Talagang ginastosan talaga nila, no? Parang napaka-unfair naman kasi sa ibang mga bilanggo yun. Yung nangyari na yan. Kasi kung tutuusin, walang pinagkaiba yan sa karumal-dumal na krimen Yung ginawa nilang pangungurakot kung sakaling makukulong sila doon. Hindi dapat ganun kasi parang napaka-unfair naman talaga yun.
Yung ibang mga bilanggo nagtitiis sa init, sa siksikan, ganon. Ibig sabihin, kapag VIP ka pala, kahit gumawa ka ng napakalaking kasalanan, sa VIP ka din makukulong. Sa napakagandang kulungan ka rin makukulong. Bakit yung mga bilanggo natin, hindi nyo kinukulong sa magandang kulungan na lang para wala nang masabi? Di ba? Parang binigyan nyo pa rin ng special treatment. Niloko na nga ang taong bayan, pinagawan nyo pa ng kulungan. Baka mamaya palagyan nyo pa ng wifi yan, palagyan nyo pa ng TV, palagyan nyo pa ng Google TV, palagyan nyo pa ng internet, tapos palagyan nyo pa ng PS5, di ba? O kaya mamaya palagyan nyo pa ng sinihan, baka mamaya magpatayo din kayo ng mall. O, para hindi na sila mahirapan. O, kahit nandito kayo sa loob, meron na tayong mall. Ah, di ba? Cage mall. Di ba? Sobra naman parang binaby. Di ba? Parang binibaby nyo. Kaya ako naisip ko, parang hindi sa mga Duterte tong kulungan na to. Kasi baka mamaya sa mga tropa nito, baka mamaya may sumabi tayong mga tropa. Kawawa naman sila eh. Kaya maganda, presentable yung kulungan nila pag nakulong. Grabe. Ayan, sabi niya. Believe din ako dito kay General Torre, may guts din siya na nagsasalita laban sa maling nagagawa niya. Sayang nga lang at na-involve siya doon sa pagkidnap sa ating Tatay Digong. Yun lang. Di ba? Yun ang hindi maganda. Yung pagkakadala kay PRRD, siya yung isa doon sa naging instrumento noon eh. Kahit kay Buloy, di ba, na doon siya kinamuhian talaga ng mga tao. Kaya kahit anong gawin niya ngayon na ganyan, medyo hindi pa rin bumibilib sa kanya. Pero tama naman yung sinabi ni General Macanas na kahit pa paano, meron siyang guts na ganun na ginagawa niya na kahit pa paano nakikisimpatya siya sa tao. Pero hindi pa yon. Hindi pa yon talaga kumbinsido. Hindi pa kami kumbinsido sa iyong ginagawa. Kung wala lang sana yan, kung hindi siya na-involve, okay sana itong General Torre na ito. Kaya lang, yun na, nangyari na. Forever. Hindi natin makakalimutan yung ginawa. Malay mo, bigla siyang umamin sa pagkakadala doon sa may aminin siya, di ba? Nila, group effort nila kay Tatay Digong. The day of infamy, ang tawag ba yun? The most infamous day in our Philippine history, political history, is March 11, 2025. Yes. Millions of Filipinos consider PRRD as the best president. Yes. Although may mga Pilipino rin galit. Kaya lang normal yan. Kaya lang hindi nyo maalis ang katotohanan na maraming nagmamahal kay PRRD. Anong buwan ba yun ng survey? Tama. April ata o May. Si Norbay, credible nag-survey, Pulse Asia ata or mas mataas pa ang rating ni PRRD kaysa PPBM. Sa totoo lang talaga, napakaganda ng administrasyon ni PRRD. Kaso nga lang, syempre, hindi niya parang na-show masyado eh. Kasi nga, sinalubong tayo ng pandemic eh. Pero kung walang pandemic ng mga panahon na yon, lalo nating mararanasan yung kung ano yung naging magandang pamamalakad niya na magagawa sa bansa natin. Pero ako, kontento na ako dun sa ginawa ni PRRD sa pagsalba niya sa atin ng panahon ng pandemic. Yun talaga tinitignan ko sa kanya. Yun ang nagpabilib sa akin sa kanya. Ang satisfaction, approval rating ni PRRD, 62%. Mga 32% lang ang Pangulo. PBBM sitting president. He has all the power and influence. Napakababa ang trust approval rating niya. Mas mataas pa kay PRRD. Anong ibig sabihin nun? Maraming Pilipino na nagmamahal sa ating Tatay na Digong. Ayon, natating natong haya ng video na nagbula kay Politikang Pinas TV. At syempre natong haya natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunayan, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.